Ito ay galing sa Manhuyod, isa. Municipality of Manhuyod, isa. Sa Gihulngan naman ay may 8. Ang sa Tayasa naman ay may 2. Sa Bindoy may 1. At sa Himalalon naman may 1. Yung mga nawawala po natin, marami pa ho, Gov? Marami-rami pa ito. As reported last night, 40 yung missing, 40 sa Barangay Planas, Gihulngan City. Ito hong napaulat na landslide, kamusta na ho ang rescue and retrieval operations, Gov? Yeah, kagabi, may direct order ako sa NUSAR, yung Negros Oriental Search and Rescue Operation at sa Bureau of Fire to augment the Philippine Army doon sa area ng sa Barangay Planas. Pero medyo nagka-problema tayo sa pagdaan doon sa mga tulay natin kasi 3 tulay ang totally damaged natin. Sa Barangay Martilo, La Libertad, Pangaluan Bridge sa Himalalon at sa Tinayunan, Gihulngan. So, papunta na sila ngayon. And just very recently, yung provincial director natin, Ria, tumawag sa akin na ang isang barangay din sa La Libertad ay may nag-landslide din. Tumawag daw si Vice Mayor EY sa kanya kanina na magpapadala rin ng rescue operation doon. So, hinati ko na yung 2 grupo to augment the Philippine Army and the Philippine National Police para sa retrieval operation ngayon. Gov, so clarification, so 2 po ang reported landslides natin? Actually, there are 3. Okay. Sa 3, pero yung badly damaged, yung may nakalas na buhay, ay doon sa Barangay Planas, Gihulngan at saka dito sa La Libertad. Doon sa Barangay Planas, mga ilang residente hubang apektado nitong landslide? Doon sa area na yon, more or less? As reported by Colonel Patrimonio kagabi, mayroon daw mga 100, more or less 100 families doon. Alright, so medyo makikisama naman ho kaya ang panahon dito ho sa isasagawang rescue and retrieval, Gov? Kamusta na ho ang panahon dyan? Yeah, sa ngayon dito sa Negros Oriental, medyo may araw naman dito ngayon. So hopefully maganda ang panahon ngayon para ma-facilitate natin yung retrieval operation natin. Alright, Gov, ano po ang pangangailangan ng inyong probinsya na pwede nating ipanawagan? Yeah, ang number 1 is the yung pag-rehab, yung relief operation natin. Sa kagabi, nagpadala na ako ng isang truckload ng bigas papunta doon sa mga areas na affected. Pero hindi pa nakapasok as reported by our provincial director dahil dito sa mga damaged na tulay, hindi tayo makadaan. So sinabihan ko na na lang, ipasa na lang sa kabilang bayan, ipasa-pasa na lang yung bigas para makarating doon sa area. And then nangangailangan din kami doon sa immediate rehabilitation ng major bridges namin at saka yung national highway namin kasi may mga cracks na nahihirapan yung economic activity natin ng Negros Oriental. Alright, Governor Degamo, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Bea. Maraming salamat po. Negros Oriental Governor Roel Degamo. Ang malalimang pagbusisi sa issue ng lindol sa Visayas, abangan po mamaya sa Talakayan with Igan. Kasama po niya sina Ishmael Narag ng FIVOX at si Undersecretary Benito Ramos ng NDRRMC. Hindi man nape-predict ang mga lindol, iba na po ang handa. Siguruhing maayos ang pagkakagawa ng inyong bahay o gusali. Tiyak hinding matibay ang pagkakatali ng mga nakabiting gamit para hindi mahulog kung may pagyanig. Maghanda ng emergency kit na may lamang mga gamot, debateryang radyo, flashlight, inuming tubig, delata at iba pang pagkain na madaling kainin. Kapag naman lumilindol na, tumayo sa may hamba ng pintuan o sumilong sa ilalim ng matibay na mesa. Kung nasa labas naman, lumayo sa mga poste, gusali at iba pang estrukturang maaaring bumagsak. Huwag din pong tumawid sa tulay o overpass dahil baka mapinsala ito ng lindol.
At pagkatapos ng lindol, lumabas ng gusali lalo na kung luma na ito. Gumamit po ng hagdan, wag ng elevator. Makibalita sa mga pangyayari sa pamamagitan ng radyo o telebisyon. Dalhin din po ang emergency kit na inyong inihanda. Kapag may kalamidad, magplano, magsiguro, at makibalita para I am ready. Pabrika ng sash at apartments sa Antipolo City nasunog. Nasa 3 milyong piso ang halaga ng natupok na ari-arian. Darito ang report ni Jay Sabale. Nilamon ng apoy ang isang sash factory at 4-door apartment sa Ocean Street, corner Marcos Highway, Barangay Mayamot, Antipolo City. Ayon sa mga unang rumisponde, ang Mayamot Sub-Fire Station at Annex 1 Rescue, nagsimula ang sunog bandang alas 9:25 ng gabi. Nung kami parating na sa sunog, ang sunog ay nasa malaking bahagi na, nasa conflagration of fire na yung nasusunog. Umabot lamang sa unang alarma ang sunog. Pero bahagyang nahirapan ang mga bumbero sa pag-apula sa apoy dahil ang sash factory na nasunog ay may lamang firewood at may mga light materials. Kasama rin sa nilamon ng apoy ang isang van. Sa kabutihang palad, walang napaulat na nasaktan. Tinatayang 3 milyong piso ang halaga ng natupok na ari-arian. Ang cause of fire, under investigation pa yan. Para sa unang balita, Jay Sabale reporting. Batala sa paggamit ng tablet computers gaya ng iPad, may masamang epekto raw sa kalusugan. Itlog na 4 na beses na mas malaki kaysa sa mga pangkaraniwang itlog. Pambato ng Colombia sa Guinness. Huwag pa huli, tutok lang sa unang balita.